Napatingin si Isabel kay Tess, isa sa mga kasamahan sa trabaho, nang tawagin siya nito. Lumapit sa kanya ang babae. Pwede bang makahingi ng favor? Tanong nito. Favor? Ako kasi nakatuwa ka mag-close ang restaurant ngayon. Sabi nito. Pero, may sakit kasi ang bunso kong anak kaya kailangan ko makauwi ka agad. Pwede bang ikaw muna mag-close? Hindi ba pwedeng isara na ngayon? Wala na naman mga customers at alinis sa lahat. Umiling si Tess. Nasa office pa kasi si Sir. Sabi ng manager, kailangan may maiwang empleyado habang nandito si Sir. Saka namin sasara ang main door kapag umalis siya. At nakakahiya rin na maubos ang mga empleyado na nandito pa ang boss. Natigilan si Isabel. Hindi niya alam na nandoon ang kanilang boss. Okay lang ba? Nag-aalang ang tanong nito. Pasensya ka na. Gusto na sana niyang umuwi para makapagpahinga na. Pero nakukonsensya naman siya na hindi tulungan ng katrabaho, kaya siya pumayag. Inaabot sa kanya ni Tess ang mga susi, bago pa ulit-ulit na nagpasalamat. Pagkaalis ito, ay ginala niya ang tingin sa loob ng restaurant. Siya na lang naiwan doon, dahil nauna nang umalis sa ibang mga kasamahan. Inabala muna niya ang sarili sa paglakad-lakad. Hindi pa siya nakakapagpalit ng damit. Mamaya na lang kapag paalis na. Tumigil si Isabel sa isang parte ng dingding kung saan nakasabit ang awards at certificate na natanggap ng Larson Restaurant. Nakatikim siya ng ibang mga dishes doon. They were all good. Sa pagkakaalam niya, lahat ng mga nasa menu ng Larson Restaurant ay recipe ng kanilang boss. Napaisip siya kung anong lasa ng mismong luto ni Nicholas Larson. May 5 chef sa restaurant na iyon. Ang kanilang boss ang pinaka-head chef. Pero sinabi sa kanya ni Mandy na tuwing linggo lang ito nagluluto para sa mga customer. At iyon ang dahilan kung bakit sa maraming customer tuwing linggo. Hinaplos si Isabel ang isang award para kay Nicholas Larson. Lalo tuloy siyang nangarap na maging kagaya nito. But it would be impossible for now. Pumihit siya patalikod. Hindi napansin ang malapit na table. Sumabit ang skirt sa corner ng table. Na naging dahilan ng pagkatastas niyon simula sa dulo, paitaas. Napasingap siya. Napahawak sa natastas sa uniform. Magpapatahi patuloy siya. Gano'ng karami bang kamalasan ang mangyayari sa kanya? Lumapit siya sa isang upuan at naupo doon. Sinubsob ang mukha sa table. She was so tired. Mula na makulong ang kanyang ama, wala pa siya naging maayos na pahinga. Kahit may off, naghahanap naman siya ng ibang trabaho na pwede maging part-time. Sayang ang araw, sayang ang pwedeng kitain. Ipinikit ni Isabel ang mga mata. Hindi niya alam kung anong oras umuwi ang boss nila. Hindi naman niya gustong puntahan ito. Iidlip na lang muna siya sandali, kahit sandali lang. Pero hindi niya namalayan na tuluyan na siyang nakatulog. Bigla na lang siyang nagising na maramdaman na parang may nakatitig sa kanya. Pabaliw kasi siyang napaayos ng upo at nakita nakaupo sa harap niya si Nicholas Larson. Sir, mabilis siyang napatayo. Mabuti na lang at hindi bumaliktad ang kinauupuan. Pasensya na po kung nakatulog ako. Hindi. It's fine. Tumayo na rin ang lalaki. Kabababa ko lang din. Hindi ko alam kung paano kagigisingin. Pinamulahan ng mukha si Isabel. Pasensya na po talaga. Ayos lang yon. Bakit hindi ka pa umuwi? Ako po kasi magkasara ng restaurant ngayon. Sagot niya. Nakayuko na. Hinihintay ko lang po kayo. Okay. I'm about to leave now. Tumawa siya. Ako na po ang bahala dito, sir. Dadaan lang ako sa staff room at ito double check ko ang lahat ng locks. Nagpaalam na siya at humakbang palayo. Napatigil si Isabel ang pigilan siya ni Nico sa kanyang braso. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Nag-aalangan siyang tumingin dito. What happened to your skirt? Tanong nito. Nakatingin siya nakatasa sa kaliwang parte ng kanyang skirt. Napasinghap siya. Mabilis na hinawakan ang parteng iyon ng skirt. Her left thigh was visible because of that. Nakalimutan na niya iyon.
Nasabit po sa table kanina. Okay lang ito. Ipapatahi ko na lang. Bumuntong hininga si Nico. Nagtaka siya ng hubarin nito ang black coat. Di na siya nakagalaw ng ipatong ng lalaki ang black coat sa kanyang balikat. Wear that, sabi nito. And let's go. Na-check ko na ang lahat kanina. Main door na lang ang kailangang ilak. Hindi siya makapagsalita. Nakatitig lang kay Nico. He was cold, yes, but there was something in him that piqued her curiosity. Some warmth. May kukunin ka ba sa staff room? Tanong nito. Tumango siya. Kukunin ko lang po ang gamit ko. Na magkibit balikat ito, ay nagmamadali na siyang naglakad patungo sa staff room. Pagkapasok sa loob, tulang niya pinakawala ng kanina pa pinipigil na hininga. Hinawakan ni Isabel ang coat na nasa balikat, bago yung tuloy ang isinuot. She could smell his scent from that coat. Pakiramdam niya, ay napapalibutan siya ni Nico. Umiling siya, at itinigil ang pag-iisip ng kung ano-ano. Lumapit siya sa locker, at saka inalabas doon ang bag. Magpapalit pa sana siya ng damit, pero dahil baka hinihintay pa siya ng kanyang boss, ay hindi na lang niya ginawa. Hindi nga siya nagkamali. Nakatayo pa rin si Nico sa kinatatayuan nito kanina. Okay na po ako, sir, sabi niya pagkalapit. Salamat po. It's already past midnight, sabi nito. Wala ka ng jeep na masasakyan dito. Ihatid na lang kita pa uwi kung ayos lang sa'yo. Nagulat si Isabel. Gusto niyang tumanggi. Pero paano nga kung mahirapan siyang sumakay? Mas gusto na niya makauwi na at makapagpahinga na. Nagpasalamat siya at sumunod dito hanggang makalabas. Pagkalak sa main door, ay nagpunta na sila sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse nito. Nag-aalangan pumasok siya sa loob ng kotse. Walang salitang namagitan sa kanila habang nasa biyahe. Mukhang alam naman ni Nico ang direksyon papunta sa kanila, kaya hindi na siya nagsalita. But the silence was slowly killing her. Sinulya pa ni Isabel ang lalaki na seryoso nagmamaneho. Hindi naging maganda ang first meeting nila, pero mukha naman itong mabuting tao. Gusto niya magkaroon sila ng maayos na professional relationship. Hindi magandang palagi siyang nakakaramdam ng awkwardness tuwing makakaharap ito. Tumikim siya. Pasensya na nga po pala sa mga nasabi ko noong unang beses tayo nagkakilala, noong inaresto mo si Papa. Hindi siya tumitingin dito. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Sagot ito. Natural na reaction lang iyon. Naintindihan ko. Nakahinga na maluwag si Isabel. At least, maayos na ang tungkol doon. Hindi na siya mag-iisip ng kung ano-ano. Salamat po, Sir Nico. Nico, sabi nito. Just call me Nico. Drop the formalities. Lalo na, kung wala naman tayo sa trabaho. Bahagya siyang natigilan, pero hindi na kumantra. Inilipat niya ang tingin sa labas ng bintana ng kotse. Nanatili na siyang tahimik hanggang sa makarating sila sa kanyang bahay. She was surprised tanda pa ng lalaki ang papunta roon. Well, he was an investigator. Salamat sa paghatid, sabi niya pagkaparada nito ng kotse sa tapat ng kanilang gate. Tumango lamang si Nico. Lumabas na si Isabel ng kotse at lumapit sa gate. Pagkapasok sa loob, pinagbasa niya papaalis sa kotse ng lalaki. Humugot siya ng malalim na hininga bago lumapit sa front door. Natigilan na mapansin ang coat. Nakalimutan na niya iyong ibalik kay Nico. Napailing siya. Papalaundry na lang niya iyon bago ibalik. Pagkapasok sa loob ng bahay, nagulat siya na makita si Luna na naghihintay sa kanya sa sala. Nakaupo sa couch. As usual, may face mask na naman sa mukha nito. Bakit gising ka pa? Tanong niya. Nagtuloy sa kanyang kwarto. Wala akong pasok bukas. Sagot ang kapatid na nakasunod na sa kanya. Nakita ko sa bintana na nakakotse ka. Sino naghatid sa iyo, ate? Hinawakan pa nito ang coat na kanyang suot. Kanino to? May boyfriend ka ba? Mayaman? Chloe rolled her eyes. Stop it, Luna. Inhatid lang ako ng boss ko. At ito, tinignan niya ang coat. Ipinahiram lang.
Nalasira ang skirt ko kanina sa trabaho. Bakit kaya hatid ang boss mo? Tinanggal na ng kanyang kapatid ang face mask. Curious na nakatingin sa kanya. Does he like you? No. Mariin na yung sagot. Wala na ako masakyan pa uwi. Kaya nagbagadang loob siya na hatid ako. Yun lang. Matulog na tayo, okay? May pagdududa pa rin sa mukha ni Luna, pero hindi na nagsalita pa. Sumisipo lang itong lumabas ang kanyang kwarto. Naiinis na napailing si Isabel. Her sister kept on pestering her to get a boyfriend. Paulit-ulit ang sinasabi dito na hindi na kanyang priority ngayon. Nagkaroon siya ng mga karelasyon noon, pero hindi na niya maalaala pa ang huli. It was just not on her mind. Marami pa siyang responsibilidad, lalo na ngayon. Hinubad na niya ang coat bago yun itinupin ng maayos. She didn't expect her boss to care for others. Napangiti siya sa hindi malamang dahilan. Nicholas Larson. Hindi niya maintindihan kung bakit. Nakakaramdam ng curiosity sa lalaki kahit alam niya hindi yun tama. Binuhat ni Isabel ang dalawang garbage bag na dadalhin palabas. Sobrang busy ng restaurant ngayong araw kaya nagtutulungan silang lahat sa iba't ibang gawain. Medyo may kabigatan ang mga garbage bag kaya nahirapan siya sa paglalakad. Isama pa na may heels ang kanyang sapatos. Lumabas siya ng back door pero napatigil na makita si Nico. May kasama itong isang babae na nakapulupot ang mga kamay sa braso nito. Napatingin ang dalawa sa kanya. Binaba ni Isabel ang mga dalang garbage bag at magalang na bumati. Humingi rin ng pasensya. Hindi niya alam na nandoon ang boss nila. Sinulipan niya ang babaeng katabi ni Nico. Maganda ito. Mukhang kasing dadlang din niya. The woman was wearing a denim pants and a light blue blouse. Mahaba ang dark brown na buhok nito. Medyo wavy ang pababa. Ngumiti sa kanya ang babae. She looked friendly and cheerful. Bahagya lang siyang tumango, pagkatapos ay binuhat ulit ang garbage bag. Naglakad siya patungo sa malalaking garbage bin. Nagulat si Isabel ang biglang may humawak sa garbage bag. Nalingunan niya si Nico. Hindi na malayang sumunod pala sa kanya. Bakit ikaw naglalabas ng mga ito? Tanong nito. Tinangka nitong kunin ng isa pang garbage bag, pero napaatras siya. Ako na sir, sabi niya. Maraming ginagawa ang iba, kaya paso-paso na rin kami ng mga gawain. Alright. Tumango-tango si Nico. Naglakad na patungo sa garbage bins. Sumunod siya. Nang mailagay ang mga garbage bags sa loob ng bins, ay nagpasalamat siya sa lalaki. Pagkatapos, ay nagmamadali ng lumakad pabalik sa restaurant. Working hours pa, kaya hindi siya pwedeng magpahinga. Sinulipan ni Isabel ang babae na kasama ni Nico. Nakasunod lang ang tingin nito sa kanya. She saw something in the woman's eyes. Was it a spark? Umiling siya. Sa trabaho siya dapat mag-focus at hindi sa kung ano-ano. But her mind was still curious. Who was that woman? Girlfriend ba ito ni Nico? Posible. Simple lang ang pagkakaayos ng babae. Pero halata na may sinasabi ito sa buhay. There was sophistication in her aura, despite the simple clothes. Lumapit siya patungo sa washroom para maghugas sa mga kamay. Naghilamos din siya ng mukha at tinitigan ng reflection sa salamin. She should stop thinking things that were irrelevant to her. Tinapik ni Isabel ang mga pisngi. Kailangan niya mag-ayos ulit bago bumalik sa trabaho. Pagkalabas sa washroom, ay nadaanan na niya ang kitchen area. Sandali siyang napatigil. Pinanood ang mga chef at assistant na mga ito na abala sa pagluluto. Hindi pa siya nakakapasok sa loob ng kitchen ng restaurant. Sana balang araw, makapagtrabaho rin siya sa loob niyon. Sana. Pasado 10:10 ng gabi na matapos ang kanilang trabaho. Nag-iinit at nilak niya ang locker bago nagpaalam na sa ibang mga kasamahan. Lumabas na si Isabel ng back door at naglakad patungo sa main road. Hindi na nakita pa ulit sa loob ng restaurant si Nico. Umalis na siguro, pati ang kasamang babae. Nakatayo si Isabel sa gilid ng kalsada habang naghihintay ng jeep. Nang may tumigil na kotse sa harap niya, a blue BMW.
Bumaba ang driver's side window at nagulat siya na makita ang babaeng kasama kanina ni Nico. Hey! Bati ng babae. Nagko-commute ka lang ba? Tumango siya. Hop in. Ihahatid na kita. Alok nito. Umiling siya. Hindi na. May mga jeep naman na. I insist. Nagmamakaawa na ang mga mata nito. Noon lang niya napansin ang kulay ng mga mata ng babae. She had blue eyes. Please? Hindi naman ako masamang tao. Hindi na nakatanggi pa si Isabel. Dahil mukhang hindi naman siya titigilan ng babae. Lumakad siya patungo sa passenger side at sumakay sa kotse. Salamat. Pero kahit palabas lang na Makati mo ako ihatid, may mga bus pa naman ako masasakyan papunta sa amin. Oh, come on. Ihatid na kita hanggang sa inyo. Wala rin naman akong gagawin pag-uwi sa bahay. Saan ka ba nakatira? Sa Marikina. Great. Ituro mo lang sa akin ang direksyon or I'll just use Google Maps. Ituturo ko na lang. Ngumiti ang babae. Inilahad dito ang isang kamay. I'm Kiara, by the way. Kiara Agustin. Tinanggap na yung pakikipagkamay nito. Isabel Villegas. She was right. This woman was friendly. Pero takbo na ni Kiara ang kotse. Siya naman ay tahimik lang nakatingin sa unahan. Hindi na alam kung bakit siya nito nalapitan. Bago yung purely ka lang ba sa Larson Restaurant? Tanong ng babae makalipas ang ilang sandali. Ngayon lang kita nakita doon. Ngayong buwan lang din ako nagsimula. Sagot Isabel. Napapaisip siya kung may nagawa bang mali kanina. Ang tanda lang niya ay ang pagtulong sa kanya ni Nico sa pagtatapon ng basura. Oh, so how's Nico? Tanong pa ni Kiara. Napatingin siya sa babae. Ha? Sumulap ito sa kanya. Ngumiti. Bago ibinalik ang tingin sa unahan. Strict ba siya? Hindi naman. Hindi alam ni Isabel kung saan patungo ang kanilang usapan. He's a good man. Sabi nito. May paki-snub at cold siya. Pero mabuting tao si Nico. He's a good friend of mine. He's caring deep inside. I saw that he cares about you. It surprised me. Nanatili siyang tahimik. Where was this woman going? Nagsiselos ba ito? Was she telling her to back off? Hindi niya maintindihan. Pareho kaming half Filipino ni Nico. Pagkapatuloy pa ni Kiara. I'm half American and he's half Canadian. Pero mas matagal siya nag-stay sa States. I just met him when he got back here in the country for good. Hanggang ngayon, humihiling pa rin ako may mahanap siyang babae na makakapagbukas ulit ang sarado niyang puso. Tumikim si Isabel. Hindi ko maintindihan ang, do you like him? Puto lang babae sa kanya. Nagulat siya. Like? Saan ang galing ang tanong na iyon? Professional lang ang relasyon namin ni Sir Nico. Wala kayong dapat ipag-alala. Tumawa na mahina si Kiara. Oh, I see. I thought you two had something. Hindi na siya nagsalita. This woman was kind of weird. Pero mukha naman ito mabuting tao at concerned kay Nico. Nico's great cook. Sabi pa ni Kiara. Natikman mo na ba ang luto niya? Hindi pa. Sayang, pero for sure, patitikman mo rin iyon. I'm not really a good cook, kaya madalas ako nasa restaurant niya. I'm an engineer, by the way. Hindi napigilan ni Isabel na mapahanga. An engineer, mahirap din ang trabahong iyon, pero mukhang kinakaya naman ng babae. Kiara seemed to be a strong woman. Medyo madaldal nga lang. Sa buong biyahe nila marami rin naikwento ang babae. Nag-enjoy naman siyang makinig. Salamat sa paghahatid, Kiara. Sabi niya na makalabas ang kotse. Nasa tapat na ng gate ng kanilang bahay. It's nothing. Tumingin ito sa kanilang bahay. Kasama mo ba ang family mo dito? Ang mga kapatid ko lang. Nasaan ang parents mo? Tanong nito. Binalik ang tingin sa kanya. Mapait siyang ngumiti. Matagal lang namatay si mama. Ang papa ko naman, nakakulong. Oh, may bumahid na kalungkutan sa mukha ni Kiara. I'm sorry to hear that. Ayos lang.
Hindi naman niya tinatago ang mga iyon. Well, I'll go now. Sana magkita pa ulit tayo. Isabel, I want to be your friend. Good luck with Nico. Kumundat pa ito bago pumasok sa loob ng kotse. Nakamaang lang si Isabel habang nakamasid sa papalayo sasakyan. Itinutulak ba siya ni Kiara kay Nico? Base sa mga kwento ng babae kanina, kaibigan lang nito si Nico. Napailing siya. Bakit naman siya tinutulak ni Kiara kay Nico? Imposible iyon. Mas bagay ang dalawa.